Okay mga kamats, mga kaibigan, welcome back to another Yana update. Kaso ngayon, medyo masasabi kong malalim ang mga nangyayari ngayon kasi pinatawag nila sa LTO, and kung nakikita nyo yung katabi ni Attorney Ace Horado ay yan si Kuya Jimmy. Okay, so pakitingnan muna natin 'to, yan si Kuya Jimmy yan, 'di ba? Medyo nag-slim down siya ngayon, 'di ba? Tapos eto yung nanumpa sila. Mamaya pag-uusapan muna natin 'yan. Pero bago muna 'yon, siguro mas maganda kung titignan muna natin yung page ni Yana. Kasi napansin ko dito mga lods, pagka nag-scroll down ako, hindi ko na makita yung mga nangyari sa Zambales, 'di ba? So I think nagkaroon na siya ng resolution na ayaw niya na talaga, nagsisisi na talaga siya, 'di ba? Kasi pag tinignan mo dito, wala talaga. So I think it's a step towards the right direction, 'di ba? I don't wanna criticize her anymore. Siguro inantay niya lang siguro yung kasi meron kasing ano yan peak. Usually kasi yung mga videos after 3 to 5 days nagpi-peak na yan. Kumbaga after nun, konti na lang yung makukuha mong views unless may makakita niyan ulit. Sa kanya kasi sobrang viral na kuha na pick up na ng mainstream media, ngayon na dinilit. So siguro tinapos lang yung time na yon, and yun na, ni-retract niya na. At least may retraction na. So, in a in a legal defense, this is coming from my lawyers. Yung pagre-retract kasi ng statement is a sign yan na of course you are sorry for what happened, or at least meron kang remorse dun sa nangyari. You don't mean it kaya rinitract mo. It's a good defense, especially for libel cases. Okay, so kapag rinitract mo na, wala na yun. Now, let's go naman po mga kamats, mga kaibigan, dun sa main event of the evening. May event talaga. So ngayon po mga kamatis, mga kaibigan, pinatawag po kasi siya ng LTO via the show cause order. Now, ina-explain sa akin ni Fiscal na okay lang na wala dun yung mga pinatawag as long as there is someone who will represent them, which is a lawyer. Ang nandun ay si Attorney Ace Horado. Si Attorney Ace Horado, meron din niyang following sa social media. I don't know if you know him, pero isa yan dun sa mga kasama lagi nila sa mga motovlogs. Tapos you can just search him on YouTube, okay? So sabi dito, hindi daw dumating si Yana. Hindi, karapatan niya namang hindi dumalo kung hindi niya trip. As long as meron siyang representative that would to protect her rights, and who better than a lawyer, okay? So doon sa idea na yun, wag niyo lang sisihin. Pero ako personally, mamaya pagkatapos natin marinig si Attorney Ace Horado, okay? So pakinggan na natin siya kasi meron siyang sasabihin dito. Let's go. Attorney Ace Randolph Jurado. Yes. Okay? Thank you. This apology letter, personally executed by Miss Yana. Teka, apology na naman. Pangalawang beses na yan. So, of course, meron pang legal matters yan na malamang diniscuss nila dyan. Hindi pa kasi ito pumuputok doon sa hindi pa natin alam yung details nun. I don't think, pero public naman to pero ang una nilang pinag-usapan dito yung apology. Tuloy natin. Sir. Ako po, si Aliana Marie A. Aguinaldo, o mas Aliana Marie Aguinaldo. Akala ko Alyansa sa bagong Pilipino. Ay, umayos kayo ng boto mga lods. Tuloy natin. kilala na Yana Motovlog, Okay? na nasangkot sa isang insidente sa probinsya ng Zambales. Okay? At kinasangkutan ng isang driver po ng pick-up na sasakyan. Okay. Ayaw ko na pong pangalanan. Update ko lang din kayo mga lods kasi pag tinignan nyo kasi yung page ni Yana, wala na yung apology video niya. As in nag full retraction na siya sa lahat ng nangyari sa Zambales. Do I think this is a step towards the right direction? Possibly. I don't wanna kasi I don't wanna like shortchange her kung ano man yung plano niya. Syempre hindi ko alam yon. Pero ang sinasabi ko lang, it's better than it was yesterday, di ba?
I mean, it's something positive na nangyari dito kasi nga, at least doon na siya sa road to recovery na tinatawag. Pero, of course, damage done yan. Kung tutuloy pa rin ni Kuya Jimmy yung kaso, malamang nasa kanila na yung video, nasa kanila yung mga sinabi niya, na screenshot na yon, di ba? Kasi ganun yun eh, pag magpa-file ka dapat ng kaso, you have to get all your evidence. Pag walang evidence, talo ka sa korte. Ganun lang kasimple yun. Tuloy na natin yung sinasabi ni ni Attorney Ace. Para maiwasan na rin po ang paglaki at masimulan ko ang pagbabago at pagiging matuwid sa ganitong pamamaraan. Okay? Ako po ay humihingi ng sinserong pagpapaumanhin dahil napagdesisyonan ko na po na hindi sumagot at humarap na ng personal sa show cause order sa LTO. Ano man Hindi naman siya, ba't ganon? Pero hindi siya yung nandyan si Attorney Ace Horado. Tuloy lang natin, baka naman kasi gusto niya ng closed door session na walang media. Pwede kasi yun. No? Tuloy natin. po ang maging desisyon patungkol sa aking maling nagawa ay lubos ko pong gagalangin at mapagkumbabang tatanggapin ang anumang kaparusahan na maaaring ipataw sa akin ng inyong ahensya. Yun lang. Maliban po sa inyong ahensya, nais ko sana pong ipabatid sa pamagitan ng sulat na ito ang lubos ko rin at paulit-ulit kong paghingi ng sorry sa tao, sa kasama sa kanyang buong pamilya. Bakit tao lang? Pangalanan mo. Kuya Jimmy Pascua. Na isa palang milyonaryo. Yun yung biggest plot twist eh. Akala mo normal lang, yung pala big time, di ba? Oh my God. Sa naidulot kong abala at kahihiyan. Nawa ay maghilom ang sugat ng aking naidulot sa tamang. Bakit hindi alam mo ako eto pa. Okay lang naman ako the lawyer has to take care of the administrative case sa LTO. Pero yung public apology, in my opinion, dapat si Yana yung nagsasalita doon. Gets nyo mga lods? Di ba? Does it make sense na ganun yung mangyari? Kasi kung si Attorney Ace, yeah, of course, you are representing your client. Wala problema doon. But my point here is that hindi na, an apology is so personal, di ba? Like, the only time that I will ask my lawyers to apologize for me is if I cannot talk. Physically, I cannot talk. Ganon. As in talagang may nangyari sa akin hindi kaaya-aya. Tapos, I cannot talk ng sarili ko. Out of my own will, out of my own power, out of my own mouth. Diba? Kasi, it's a personal thing, the apology. So, why does it has to open like this? Hindi ko gets eh. Ang alam ko kasi dyan, in-explain sa akin ni Fiscal ng konti, na it's an administrative matter, itong pagpunta nila sa LTO. Ibig sabihin, kung ano yung, siguro ang gagawin ng LTO dyan, pe-present yung ebidensya, ito yung nakuha namin, tapos magde-decide kami in X amount of time. Siguro yun yung sasabihin niya. And as lawyer ni Yana, dapat siya yung magte-take care ng administrative matter na yan. Pero the apology has to come from the person, di ba? Ay nako, di ba? Hindi ko gets eh. Gets ko yung nag-apology ako dahil di ako makakarating, I'm facing some difficulty. Kaso ito kasi full length eh. In-explain eh. I don't like this in my opinion. Tuloy natin. Panahon. At sa lahat ng iba pang tao na nadamay, nasaktan o nagkaroon ng masamang epekto sa kanilang buhay, ang aking naging asal at kasalanan, patawad po. Laking gulo nung ginawa niya, no? Buti na lang na-save ko lahat ng video. Hey! Alam ko po na hindi sapat ang sorry. Ngayon ay hinaharap ko ang kinahinatnan ng aking nagawa. Ang aking buong pamilya, lalo na ang maliit kong kapatid ay nadadamay. Ay nako, ayan na. Family card na. Paano na? Ako, hindi ko nga alam na may kapatid si Yana eh. Diba? Pero ang akin lang talaga dito, kita mo, pag tinignan mo yung rito, yung like share ratio, ayan mas madami yung like eh. Ibig sabihin talaga, pagka kasi nandiyan si Yana, puro haha reacts.
di siya siniseryoso. Siguro kaya ganun para siguro ang point nito, ang strategy dito is si Attorney Ace is a neutral person who is actually a mitigating factor dun sa emosyon ng tao kasi daming galit eh, 'di ba? Pero ako, I would say that the apology has to come from the person itself. Kasi 'di ba, it's a personal thing, 'di ba? Parang guilt 'yan eh. Guilt is personal, apology is personal, 'di ba? Tuloy. Samut-sari, kaliwat kanan ang mga insulto, Parang negatibong komento at pagbabanta sa seguridad ng aking pamilya. meron ba, wag na i-end din yung sinasabi ko sa inyo, mga lods hindi porke may ginawang kakupalan ng tao, ay dapat kukupalin nyo na rin. You have to follow the rule of law. Ibig sabihin nun, kung may ginawang hindi maganda si Yana, wag nyo rin siyang gagawan ng hindi maganda. Wag nating ilagay yung batas sa kamay natin. Di ba, paulit-ulit tayo dyan. So, ibig sabihin, wag nyo siyang sisiraan, wag nyo tatakutin yung pamilya niya. Focus lang tayo dun sa nangyari, dun sa issue, hindi dun sa tao, di ba? Tuloy natin. Ako lang may pagkakamali, pero kasama at nadamay sila sa pagdurusa na nagawa ko. Kasalanan mo yan, idol, di ba? Kaya ako, as you can see, wala akong picture nung family ko. Mag-ina ko, even my brother, I don't tag him on anything. Kasi nga, alam ko na yung ginagawa ko rito, sometimes controversial. Kapag kunyari, nagpo-political content ako, it's very controversial. It's very polarizing na tinatawag. Diba? So, I understand the consequence kapag ganon. That's why kapag kaya ina-absolve ko na lang sila dun sa content ko. That's the point, mga lods. Pero ito, hindi ko gets talaga, as in, hindi talaga, o hindi ko maintindihan. Like, yes, okay, nalaman namin na but do you understand, Yana, na it's your fault. Kaya tayo nandito sa sitwasyon na to, tuloy. Ito ang pinakamasakit na katotohanan at leksyon na hinaharap ko ngayon. Ayun. At least na-realize niya. Okay naman pala, okay. So, siguro, general realization lang. Pero may pagka-konting gaslight eh. Kung ako yung magfe-phrase nun, sasabihin ko dyan, naapekto na yung pamilya ko, pero kagagawan ko yun. And then, I will stop at that. Yung sa naapektuhan yung pamilya ko. Hindi ko na i-detail. Papaalam ko lang na since kasalanan ko, gets ko yun talaga. Ang paliwanag ko sa aking panig ay gagawin ko sa tamang lugar at pagkakataon. Ayun, di ba? Right place at the right time. And dinilit niya na. Ngayon, papanood na lang to sa mga social media platforms na kasi nakalat naman tong apology video ni Yana na hindi siya yung nagsasalita. Pero, siguro commendation na lang din kasi nangyari yung sinuggest natin, di ba? We suggested, actually, we predicted so much dito. Na-predict natin, napapatawag siya sa LTO, na-predict natin yung sa, yung mga, some of the ikakaso, na-predict natin yung pagdidelete niya ng video kasi yun dapat talaga yung dapat ginagawa eh. So siguro okay yan good luck sa'yo ate and aantayin namin yung sincere apology mo, di ba? Yun lang naman yung sa akin for today. Ganyan mga lods.